Minsan, kahit gaano ka kasaya sa buhay mo, may mga bagay na hindi mo maiwasang itago. Mga lihim na alam mo sa sarili mo lang at kahit paano ay may bigat sa puso. Para sa akin, iyon ang nangyari sa probinsya ng pinakamatalik kong kaibigan. Isang bakasyon na akala mo normal lang pero nagbukas ng isang lihim na hindi ko inaasahan at hindi ko na makalimutan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung gusto mong makasubaybay sa kwento at sa bawat emosyon ng mga karakter, mag-like, i-share, at mag-subscribe na sa M2M Desires para lagi kang updated sa bago nating mga BL stories. Shoutout din kay Teodoro Arasula mula sa Malvar, Batangas sa patuloy na suporta. Salamat sa panonood at pakikinig. Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, bago ko simulan ang buong kwento ko, gusto ko munang ipakilala ang sarili ko. Emma ang pangalan ko. 26 years old na ako. Nagtatrabaho ako sa isang construction company bilang site supervisor. Hindi ako yung tipo ng supervisor na laging nasa opisina lang. Madalas akong nasa field kasama ng mga tao namin. Kaya siguro medyo matikas din ang katawan ko dahil sa trabaho. May girlfriend din ako ngayon. Ang pangalan niya ay Lovely. Mahigit 2.5 years na kaming magkasama. At masasabi kong seryoso na talaga ang relasyon namin. Pareho kaming nagtatrabaho at nag-iipon para sa future namin. Sa totoo lang, Kuya Will, masaya naman ako sa buhay ko. Maayos ang trabaho ko. Mahal ko ang girlfriend ko. At tahimik naman ang takbo ng buhay ko. Pero may isang bagay akong matagal nang tinatago. Isang lihim na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Nagsimula ang lahat 3 years ago nang sumama ako sa probinsya ng pinakamatalik kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Dante. Magkaibigan kami ni Dante mula pa noong college. Siya ang una kong naging kaibigan nang lumipat ako sa Maynila para mag-aral. Noong mga panahong wala pa akong kilala sa syudad, siya ang tumulong sa akin para makasanayan ko ang bagong buhay ko roon. Kaya kahit pagkatapos naming graduate at nagkaroon na kami ng kanya-kanyang trabaho at buhay, hindi pa rin naputol ang pagkakaibigan namin. Halos bawat bakasyon o long holiday, inaanyayahan niya ako na sumama sa kanila sa probinsya. At madalas naman akong pumapayag. Hindi lang dahil sa masarap na lutong probinsya o sa tahimik na buhay doon. Sa totoo lang, Kuya Will, may isa pang dahilan kung bakit lagi akong bumabalik doon. At doon nagsimula ang lihim na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin tuluyang maintindihan. Kuya Will, ibang-iba talaga ang pakiramdam kapag nasa probinsya ni Dante ako. Malinis ang hangin doon. Kapag kakarating mo pa lang, parang gumagaan agad ang pakiramdam mo. Parang nawawala ang bigat sa dibdib. Malayo kasi sa ingay ng lungsod, malayo sa stress ng trabaho, at malayo sa lahat ng problema na dala ng buhay sa Maynila. Maganda rin ang pamilya ni Dante. Masaya sila, maingay, at palaging may pagkain sa mesa. Kahit ordinaryong araw lang, parang fiesta ang pakiramdam sa bahay nila. Laging may kwentuhan, tawanan, at sabay-sabay kumain. Pero sa totoo lang, Kuya Will, may isang tao doon na palagi kong hinihintay na makita. Si Kuya Rafi. Pinsan siya ni Dante at isa siya sa tumutulong sa pag-aalaga ng sakahan ng pamilya nila. Matangkad si Kuya Rafi, moreno, at malapad ang balikat. Yung tipong lalaki na kahit simple lang ang suot ay kapansin-pansin pa rin ang dating. Noong unang beses ko siyang nakita, hindi ko naman siya agad nakilala ng mabuti.
Nakakasama lang namin siya sa hapagkainan. Nagkukwentuhan lang kami, nagtatawanan kasama ang pamilya. Normal lang ang lahat noon. Pero nagkaroon kami ng pagkakataon na kaming dalawa lang ang magkasama noong una kong pagbisita sa probinsya nila. Niyaya niya akong pumunta sa ilog para maligo. Sabi ni Dante ay maaga siyang nagising noon at pagod daw siya, kaya hindi na siya sumama. Si Kuya Rafi ang nagsabi na sasamahan niya ako para hindi raw ako maligaw sa daan. Doon sa ilog, matagal kaming nag-usap. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, sa trabaho at kung ano-ano pa. Madali rin siyang kausap kaya napatawa niya ako ng ilang beses. Pero habang tumatagal ang pag-uusap namin, may napansin akong kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Noong una, hindi ako sigurado kung tama ba ang pakiramdam ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko ang pakiramdam na may ibang ibig sabihin ang mga tingin niya sa akin. Kuya Will, sa likod ng lupa ng pamilya nila Dante ay may ilog. Medyo malalim ito, pero malinaw ang tubig. Kita mo agad ang mga bato sa ilalim. Malamig din ang tubig, yung tipo ng lamig na sobrang sarap sa katawan lalo na pagkatapos ng mahabang biyahe. Noong una, medyo nag-alinlangan pa ako na sumama kay Kuya Rafi. Hindi ko pa kasi siya masyadong kilala noon. Pero nang ngumiti siya sa akin at sinabing sasamahan niya ako, parang nawala rin agad ang hiya ko. Habang nasa ilog kami, naglangoy lang kami at nag-usap. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, sa trabaho, at sa mga plano sa hinaharap. Sinabi niya sa akin na 30 years old na siya noon. Wala pa rin siyang asawa. Sabi niya, masaya naman daw siya sa buhay niya sa probinsya kahit marami sa mga kaibigan niya ay lumipat na sa Maynila para magtrabaho. Tinanong din niya ako tungkol sa trabaho ko sa construction. Tapos napunta rin ang usapan namin kay Lovely. Sinabi ko sa kanya na mahal ko si Lovely. At totoo naman yon, Kuya Will. Pero may sinabi si Kuya Rafi na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Sabi niya sa akin, may mga bagay sa buhay na hindi mo mapipigilan. At hindi ibig sabihin noon na mali ka na agad bilang tao. Noong mga sandaling iyon, hindi ko agad naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero kalaunan, doon ko rin na-realize kung ano pala ang tinutukoy niya. Pagkatapos naming maligo, nagbihis kami sa gilid ng ilog. Tahimik ang paligid. Wala kaming ibang kasama doon. Habang nagbibihis kami, napansin ko ulit ang paraan ng pagtingin niya sa akin. At doon ko naramdaman na iba iyon. Hindi iyon yung simpleng tingin lang ng isang kaibigan. Pero ngumiti lang siya, tapos agad niyang inilihis ang tingin niya. At doon nagsimula ang lahat, Kuya Will. Pagkatapos ng hapunan noong gabing iyon, nag-inuman ang mga lalaki sa labas ng bahay nila Dante. Masaya at maingay ang kwentuhan. Yung tipong usapan na umaabot hanggang madaling araw bago matulog. Habang tumatagal ang inuman, unti-unti ring nauubos ang mga bote sa mesa. Maya-maya ay isa-isa na ring nagpaalam ang mga kasama namin. May isang katrabaho si Dante na umuwi na. May mag-asawa ring naunang nagpaalam. Hanggang sa bandang huli, kaming dalawa na lang ni Kuya Rafi ang naiwan. Sandali kaming natahimik. Tapos siya ang unang nagsalita. Eman, gusto mo bang maglakad? Mainit pa rin ang gabi. Tumango lang ako bilang sagot. Naglakad kami sa gilid ng bukid. Madilim ang paligid pero malinaw ang langit. Puno ito ng mga bituin na mas malinaw mong nakikita kaysa sa lungsod. Habang naglalakad kami, biglang huminto si Kuya Rafi. Lumingon siya sa akin. Naalala mo ba ang sinabi ko sa ilog kanina? Tanong niya. Tumango lang ulit ako. Seryoso ako noon, sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Bigla kong naramdaman na bumigat ang paghinga ko. Pagkatapos noon, inakbayan niya ako habang naglalakad ulit kami.
Pero ramdam ko na iba ang yakap na iyon. Hindi iyon yung simpleng akbay lang ng magkaibigan. Ramdam ko ang bigat ng braso niya sa balikat ko at parang may kung anong bumara sa lalamunan ko habang naglalakad kami. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kami sa isang lumang bahay kubo sa sulok ng bukid. Sinabi niya na dati raw doon sila natutulog kapag panahon ng pagtatanim o pag-aani sa sakahan. Open ang pinto ng maliit na bahay. Pumasok siya sa loob, tapos lumingon siya sa akin. Sa sandaling iyon, wala akong nasabi kahit isang salita. Sumunod na lang ako sa kanya. Maliit lang ang kubo sa bukid na iyon. Pagpasok mo sa loob, may lumang papag na gawa sa kahoy. Amoy mo rin agad ang amoy ng kahoy at lupa sa loob. Pero sa totoo lang, hindi ko na halos napansin ang paligid noon. Ang buong atensyon ko ay nakatuon lang kay Kuya Rafi. Umupo siya sa papag at tumingin sa akin. "Upo ka, Eman. Huwag kang matakot," sabi niya. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa tabi niya. Magkatabi lang kami at halos magdikit ang mga katawan namin. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa tabi ko. Tumingin siya sa akin bago siya nagsalita. "Matagal na akong may napapansin sa'yo," sabi niya. Pero hindi ko naman sinasadya. Parang nangyayari lang talaga. Hindi agad ako nakasagot. Napalunok na lang ako habang nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, parang bigla kong naintindihan ang lahat ng tingin niya sa akin noong maghapon. Kaya ang nasabi ko lang sa kanya ay, "Ako rin." Iyon lang ang naging pag-uusap namin na malinaw sa buong gabing iyon. Pero pakiramdam ko, iyon na rin ang pinakaimportanteng sinabi namin sa isa't isa. Hindi kami nagmadali. Tahimik lang ang paligid. Ang naririnig mo lang ay ang mga kuliglig at ang hangin na dumadaan sa mga puno sa labas. At sa gabing iyon, Kuya Will, may isang bagay akong natuklasan tungkol sa sarili ko na hindi ko pa nararamdaman dati. Parang may nagbago sa akin. Hindi ko agad maintindihan kung ano iyon, pero alam kong hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Bago mag 1 o'clock ng madaling araw, nagpasya na rin kaming umalis sa bahay kubo at bumalik sa bahay nila Dante. Habang naglalakad kami pabalik, halos hindi kami nagkatinginan. Pero bago kami tuluyang pumasok sa kanya-kanyang kwarto para matulog, napatingin siya sa akin at ngumiti. Ngumiti rin ako pabalik. Kuya Will, akala ko hanggang doon na lang ang lahat pagkatapos ng gabing yon sa kubo. Pagbalik namin ni Kuya Rafi sa bahay nila Dante, tahimik lang kaming naglakad sa gitna ng bukid. Halos hindi kami nag-usap. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin ang bigat ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. At buong gabi, hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi niya sa loob ng kubo. Lalo na yung sandaling nagkatinginan kami nang matagal bago kami umalis. Kinabukasan ng hapon, naglalakad ako sa likod ng bahay nila Dante. Tahimik ang paligid. Karamihan sa kanila ay nasa sakahan. Habang naglalakad ako sa gilid ng bakuran, bigla kong narinig ang boses niya. "Eman!" Paglingon ko, si Kuya Rafi iyon. Sandali kaming nagkatinginan. Parang pareho naming alam kung ano ang iniisip ng isa't isa kahit wala kaming sinasabi. Pagkatapos, siya ang unang naglakad papunta sa direksyon ng kubo. At sumunod lang ako. Pagdating namin doon, open pa rin ang pinto ng kubo. Tahimik ang paligid at sa malayo ay maririnig mo lang ang hangin na dumadaan sa mga palayan. Pumasok siya sa loob. Nang sumunod ako, nakita ko siyang nakaupo ulit sa papag. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya sa akin. "Eman," mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Lumapit ako at umupo sa tabi niya.
mas malapit kaysa noong gabi bago iyon. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa tabi ko. Halos magdikit na ang mga braso namin. Sandali kaming natahimik. Tapos dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako umiwas ng tingin. Parang may kung anong nagkaintindihan sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na maalala kung sino ang unang gumalaw. Ang malinaw lang sa alaala ko, Kuya Will, ay ang sandaling magkalapit na ang mukha namin at tuluyan kaming naghalikan. Hindi iyon yung mabilis na halik lang. Matagal iyon, mainit, parang matagal na naming pinipigilan pareho. Tahimik ang kubo, pero parang uminit ang buong paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang paghinga naming dalawa at ang mahinang kaluskos ng kahoy na papag sa bawat galaw namin. At sa loob ng maliit na kubo, sa gitna ng bukid na iyon, tuluyan naming hinayaan ni Kuya Rafi na mangyari ang bagay na pareho naming nararamdaman mula pa noong una kaming nagkakilala. Hindi ko na kailangang ikwento ang bawat detalye pero may nangyari sa amin dalawa noong araw na iyon. Sariwa pa sa isip ko. Nakadalawang rounds kami. Sinulit namin ang sandaling iyon. Pero sa lumang papag ng kubo na iyon, Kuya Will, doon ko unang naranasan na mapalapit ng ganoon sa isang lalaki. Isang bagay na hindi ko inakalang mangyayari sa buhay ko. Matagal kaming nanatili sa loob ng kubo. Magkatabi lang kaming nakahiga sa papag pagkatapos. Parehong tahimik habang nakatingin sa bubong. Sa labas, unti-unti nang dumidilim ang langit. At nang tuluyan nang lumamig ang hangin ng gabi, saka lang kami bumangon at nagbihis. Kinagabihan, bumalik kami sa bahay nila Dante na parang walang nangyari. Pero alam naming dalawa, sa kubo na iyon nagsimula ang lihim na hindi na namin kayang itanggi pagkatapos. Kuya Will, mula noong gabing iyon, iba na ang relasyon namin ni Kuya Rafi. Hindi bigla ang nagbago. Unti-unti itong nahubog sa bawat pagkakataong nagkikita kami sa probinsya. Pagbalik ko sa Maynila, paulit-ulit kong naaalala ang gabing iyon. Ramdam ko pa rin ang init ng kanyang presensya kahit wala na siya sa tabi ko. Sa sumunod na bakasyon, nang bumalik ako sa probinsya, normal pa rin ang lahat kapag kasama namin ang pamilya. Nagtatawanan kami, nakikihalubilo sa mga kwentuhan at kumakain ng sabay. Wala talagang makakapansin na may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Pero may mga sandali rin na kami lang dalawa habang nag-aayos ng mga gamit sa sakahan, naglalakad sa gilid ng bukirin o nagtatago sa ilalim ng lilim ng puno. Sa mga pagkakataong iyon sa kubo, hindi namin maiwasang muling maramdaman ang init ng katawan ng isa't isa at unti-unting lumalalim ang aming koneksyon. Sa mga sandaling iyon, tahimik lang ang mundo namin. Parang nakakaintindihan namin ang isa't isa nang hindi na kailangang magsalita. Sa sumunod pang mga bakasyon, mas lumalim pa ang koneksyon namin. May mga gabi kaming nagkukwentuhan sa kubo, nagbibiruan, at paminsan-minsan nagiging mas malapit sa paraan na ramdam mo ang init ng isa't isa. Hindi ito yung klase ng relasyon na may label. Wala kaming pangako sa isa't isa at pareho naming alam na may kanya-kanya kaming buhay. Alam naming ang nangyayari sa pagitan namin ay mananatili lang sa loob ng mga hangganan ng lugar na iyon. Parang iyon ang nagpapanatili ng lihim namin, ang unti-unting pagtitiwala at pag-intindi sa isa't isa. 3 beses na akong bumalik sa probinsya at sa bawat pagkakataon, parang pinag-uusapan namin ni Kuya Rafi nang walang salita ang lahat. Isang tingin, isang ngiti, isang hawak ng kamay, sapat na para maipahayag ang damdamin namin. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung bakit hindi ko ito mapigilan. Mahal ko si Lovely. Sigurado ako doon. Pero si Kuya Rafi ay ibang bagay.
hindi siya katunggalin ni Lovely. Parang may hiwalay na bahagi siya sa sarili ko na hindi ko mapapawi. Hindi ko alam kung tama ang iniisip ko. Pero iyon ang totoo. Kuya Will, noong pinakahuli naming pagkikita, may kasama si Kuya Rafi, si Bernard. Pinsan din niya. Kakabalik lang mula sa ibang probinsya. Matipuno rin siya at tahimik, pero madalas ngumiti. Napansin ko agad na iba ang vibe kumpara sa dati. At kahit bago pa nagsalita ang sino man, alam ko na sa loob ko kung ano ang mangyayari sa gabing iyon. Masaya kaming nagkwentuhan ni Bernard bago dumilim. Naging komportable agad ako sa kanya dahil pareho kami ng tipo ng tao. Mas pinipili naming makinig kaysa magsalita. Ngunit sa bawat tingin ni Kuya Rafi at ng ngiti ni Bernard, ramdam ko na may kakaibang tensyon sa hangin. Isang lihim na sabay naming nararamdaman. Nang dumilim, humingi si Kuya Rafi ng dahilan para lumayo kami sa grupo. Gaya ng dati, naglakad kami palabas. Ngunit ngayong gabi, 3 na kaming magkasama at mas matagal ang aming nilakad. Dinala nila ako sa isang batuhan malapit sa dagat kung saan mas malakas ang hangin at mas malinaw ang tunog ng mga alon. Pagdating namin, napatingala ako sa langit. "Maganda dito," sabi ko. "Lagi," sagot ni Kuya Rafi habang nakangiti. At sa gabing iyon, Kuya Will, parang nagkaintindihan kaming 3 nang hindi na kailangan ng salita. Tahimik man kami, ramdam ang koneksyon sa bawat galaw, bawat tingin, bawat ngiti. Sa batuan, nagkalapit kami. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. May init ng kahtawan na dumadaloy sa pagitan naming 3 at sa tahimik na gabi, hinayaan naming lumabas ang lahat ng nararamdaman. Hindi ko kailangang ikwento ang bawat detalye, pero may nangyari sa aming 3. Kinaya ko silang 2 at pare-pareho naming pinalabas ang naramdamang init at pagnanasa na matagal naming pinipigilan. Habang nakaupo kami, magkalapit at nakatingin sa dagat, ramdam ko na may bago kaming lihim na hindi kayang ilarawan ng salita. Isang gabi na nagpapaalala sa akin kung gaano kadali ang puso at katawan na magkasundo kapag pareho ang damdamin, kahit na ito'y labas sa normal na mundo. At sa gabing iyon, parang huminto sandali ang buong mundo sa paligid naming 3. Kuya Will, ito ang kwento ko. Hindi ko alam kung tama o mali ang lahat ng nangyari. Hindi ko rin sinasabing proud ako o nahihiya. Nasa gitna lang ako. Siguro katulad ng karamihan sa inyo na nakinig hanggang sa huling parte. Mahal ko si Lovely. Hindi nagbago iyon. Pero si Kuya Rafi at ngayon kasama si Bernard ay bahagi na ng isang kabanata sa buhay ko na hindi ko basta-basta mabubura. Minsan iniisip ko kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Kung darating ang araw na kailangan kong pumili, marahil darating nga ang araw na iyon. Pero sa ngayon, habang malinaw ang langit sa probinsya at malamig ang hangin ng dagat, nananatili ang lihim na ito sa pagitan naming 3. Tuwing bumabalik ako sa probinsya, alam kong muling mabubuo ang koneksyon namin. Isang lihim na may init at saya na tanging kami lang ang nakakaalam. 3 taon na rin naming ginagawa ito ng tahimik at bawat pagkakataon ay nagiging mas malalim ang samahan at pangunawa namin sa isa't isa. Walang makakaalam, walang masasaktan. Ganoon namin iniisip. Alam ko rin sa sarili ko na hindi palagi ganito ang magiging katotohanan. Balang araw, kailangang harapin ng bawat isa sa amin ang aming mga pagpili. At sa araw na iyon, sana ay handa na ako. Sa ngayon, tutuloy muna akong mabuhay para sa trabaho ko, para kay Lovely, at para sa bersyon ng sarili ko na sinisikap kong maunawaan araw-araw. Iyon lang ang kwento ko. Salamat Kuya Will. Maraming salamat Eman sa iyong kwento
Hindi madaling isulat ang ganito. Hindi madaling aminin, kahit sa isang liham lang, ang mga bagay na matagal mong tinatago sa iyong sarili. Kaya para sa lahat ng tapang na yon, Eman, hats off sa iyo. Ngayon, kung maaari akong magsalita bilang Kuya Will, Eman, naiintindihan ko kung bakit mahirap para sa iyo ipaliwanag kung ano ang nararamdaman mo. Kasi nga, walang label ang kwento mo, walang simpleng sagot. At minsan sa buhay, ganoon talaga. May mga bagay na hindi mo basta-basta mailalagay sa isang kahon at isasara. Pero may isang bagay na napansin ko sa kwento mo. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo si Lovely at naniniwala ako sa iyo. Pero Eman, ang pagmamahal ay hindi lang isang salita na sinasabi mo sa sarili mo para maging okay ang lahat. Ang pagmamahal ay isang pagpili, araw-araw. At habang paulit-ulit kang bumabalik sa probinsya na may alam kang lihim na tinatago mo sa kanya, may parte ng puso ni Lovely ang hindi mo ibinibigay sa kanya. Hindi ko sinasabing masama kang tao. Sinasabi ko lang na may karapatang malaman si Lovely kung sino talaga ang taong kasama niya sa buhay. Baka nga ito ang pinakamahirap na tanong na kailangan mong sagutin. Hindi kung kailan mo ihihinto ang pagpunta sa probinsya, kundi kung kailan ka magiging tapat sa kanya at sa iyong sarili. At para sa inyo, mga ka-desires na nakikinig, ang kwento ni Eman ay hindi bihirang kwento. Marami sa atin ang may tinatago. May mga nararamdamang hindi natin kaagad matatanggap o maipaliwanag, at okay lang iyon. Pero lagi nating tandaan, ang lihim ay hindi problema kapag ito ay para sa iyong sarili. Nagiging problema na ito kapag ang ibang tao ay nasasaktan na ng hindi nila alam. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga salita. Kung kayo si Eman, anong gagawin ninyo? Patuloy ba kayong babalik sa probinsya? O pipiliin ninyong harapin ang katotohanan? Ipaalam ninyo sa comments. Walang judgment dito sa M2M Desires. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong oras at tiwala. Hanggang sa susunod na confession.